Magkakasundo na nga ba ang Israel at Hamas? Maugong na pinag-uusapan ngayon ang mga pahayag na binitawan ng presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden. Nitong Biyernes kasi, isiniwalat ni Joe Biden ang tatlong phase ng ceasefire agreement na ginawa di umano ng Israel. Or ang ibig sabihin nito, ang mga binitawan ni Joe Biden ay hindi mula sa kanya, kundi ito ay nagmumula sa Israel na kung saan nakasaad dito ang long-lasting peace sa pagitan ng Israel at Hamas. Maraming mga bansa o mga world leaders ang nagsalita tungkol sa mga pahayag ni Joe Biden. Karamihan dito ay sinusuportahan ang mga pahayag na ito. Mahalaga ang mga ceasefire proposals na ito para sa mga bansang katabi ng Israel at ng mga Palestino. Subalit ang mahalagang katanungan ay kung paano ito makakamit. Gayong nauna nang nagpahayag ang kampo ng Israel na ibinalita ng The Times of Israel na kung saan ang Prime Minister mismo ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang nagsiwalat nito. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ayon sa kanya, there would be no permanent ceasefire in Gaza until Hamas military and governing capabilities were destroyed. Simple lang ang ibig sabihin ng mga pahayag ni PM Netanyahu tungkol dito. Ang ibig sabihin ay kahit napakarami pang mga bagay ang kanilang ipopropose ay hindi pa rin mahihinto ang gyera sa Gaza hanggang sa maubos ang Hamas at maisauli ang mga hostages na mga Hudyo na nasa kamay ng Hamas. Mula noong October 7, 2023 hanggang sa panahong ito ay meron na ring mga 8 buwan ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas at meron na ring ceasefire na nangyari. Ano nga ba ang three-phase Israel-Hamas war ceasefire proposals na ito? Ang Phase 1 ng Israel-Hamas ceasefire proposal, ito ay ayon kay Joe Biden nitong Biyernes. Magkakaroon daw ng complete ceasefire. Nakapaloob naman dito ang pag-withdraw ng Israeli forces mula sa mga populated area ng Gaza. Kasama ring nakapaloob sa Phase 1 ang pagpapakawala ng mga hostage na hawak ng Hamas, kapalit naman ng mga Palestinian prisoners at pagbabalik ng mga refugees sa kanilang mga tahanan. Marami kasing mga Palestinian na iniwan na ang kanilang mga bahay at nagpunta sa mga refugee camps upang maisalba ang kanilang mga buhay at sa takot na rin na maipit sa giyera. Kaya nakapaloob ito sa first phase ng ceasefire proposal at idinagdag din ni Joe Biden na araw-araw ay merong mga 600 trucks na magpupunta sa Gaza at puno ito ng mga supplies, mga pagkain at iba pa. Yan ang mga nakapaloob sa first phase ng Israel-Hamas ceasefire proposal. At ang pangalawa, habang nananatili pa ang unang phase ceasefire at habang nagpapatuloy pa ang negosasyon ng Hamas at Israel, ay mananatili ang ceasefire sa Gaza. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay walang eksaktong oras, eksaktong buwan o gaano kahaba o gaano kaikli mananatili ang unang first phase na ceasefire. Hanggat sa nagpapatuloy pa ang negosasyon ng dalawang panig ay mananatili ang ceasefire. At sa naturang negosasyon ay kinakailangang pag-usapan ang pagre-release ng mga hostages at pag-provide ng complete withdrawal of the Israeli forces sa Gaza. At ayon sa report ng Al Jazeera, ang mga proposals na ito, ayon kay Biden, ay isinumiti na sa Hamas at nag-urge na dapat tanggapin ito ng Hamas. At ang pangatlo, ito ang matindi, maraming hindi tumatanggap dito sapagkat ang pangatlong phase ng ceasefire proposals sapagkat ang pangatlo ay ang rehabilitasyon o reconstruction ng Gaza. Maraming mga bansa ang gustong-gusto sa pangatlo at nagmamadali na sana ay maipatupad na. Pero ang napakahalagang tanong, sino ang magre-reconstruct ng Gaza? Nauna nang napahayag ng Saudi Arabia, hindi nila aakuin ang rehabilitasyon ng Gaza. Gayon din ng Israel, ayaw din nilang i-rehabilitate ang Gaza.
Ayon sa international community, hindi lang mga bahay ang dapat i-rebuild, kundi kasama na rin ang mga paaralan at mga ospital. Iginiit din ni Biden at ng international community na habang nagkakaroon pa ng ceasefire ay kinakailangang hindi mag-rearm ang Hamas. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Posible kaya na hindi mag-rearm ang Hamas habang namamayagpag pa ang ceasefire? Sa three-phase proposals na ito mga kaibigan, may problema. Sapagat nang magsalita ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, nireject niya ang notion of a lasting ceasefire in Gaza. Katumbas na rin dito ay parang opposite ang mga pahayag ni Netanyahu sa mga pahayag ni Joe Biden. Alam niyo ba kung ano ang gusto ni Netanyahu? Gustong mangyari muna ni Netanyahu na ubusin muna ang Hamas bago totally matawag na permanent ceasefire. Sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu, masasabi nating may katatagan itong kanyang mga desisyon. Subalit, hindi rin natin maikakaila na maraming mga pamilya ng mga Hudyong hostage na kinokondina ang desisyon ni Netanyahu, lalong-lalo na ang mga oposisyon. Kung pamilya naman ng mga hostages ang ating pag-uusapan, ay parang naiintindihan din natin sabagat nais ng mga pamilya na mga hostage na maisauli na ang mga hawak ng Hamas. Subalit kung ang side naman ni Netanyahu ang ating pakikinggan, ayon sa kanya, never again is now. Sapagat habang meron pang Hamas, nasisiguro niya na meron pang susunod na gagawing pag-atake ang mga militant group na ito. Kaya ngayon, si Netanyahu ay nahaharap sa isang very pressuring situation. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa sitwasyong ito?